Hello po, mga kapatid at sa lahat po ng mga nanonood. Muli, pagbati ng kapayapaan at pag-ibig ng tunay na Kristo at ng tunay na Diyos ng Biblia na ipinakilala ni Brother Eli Soriano. Ngayon po mga kapatid, anumang oras na makarating sa lahat ng mga nanonood. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon. Binabati ko po kayo mga kapatid. Ano po kasi, marami pong mga nangyayari ngayon na meron nga po akong kausap kanina na mga kapatid na matagal na rin sa iglesia. Halos 4 na oras kaming magkausap kanina. After nung 4 na oras, merong kapatid na nagtatanong sa akin. Sabi ko, kung ano daw ang nangyayari. Sabi ko, kung gusto nyo po, mas maganda, tawagan nyo po ako para ma-explain ko po sa inyo. Kasi mahirap po kung i-detail, ikukwento sa chat. Sabi kong ganyan doon sa kapatid. So, ayun, nalulungkot. Nakakalungkot po talaga, sabi kong ganyan, sa kapatid, yung nangyayari na mga irregularities, injustices, and at ka-immoralidaran na nangyayari ngayon sa iglesia. Kaya ngayon, ang utos niya, merong ngang post yung isang kapatid, ang mga sagot ng mga nandoon, i-block. Sabi ni Brad Daniel, i-block. Ganyan ba kayo kakitid yung inyong mga pag-iisip, mga kapatid? Tandaan po natin, meron po tayong kani-kanyang mga relihiyon na pinanggalingan. Bago po tayo umanib dito sa iglesyang ating sinampalatayanan. Hello po, Sister Fatima Rojas Matyong. Nasa Dubai si Fatima Rojas Matyong, kung di ako nagkakamali, pati yung asawa niya. Sana minsan magkwentuhan kayo ni Willie Santiago tungkol sa mga experiences ninyo sa loob. Unang-una po, si Willie Santiago po, nagtayo po siya ng sarili niyang iglesia, mga kapatid. So, ayoko pong i-ano ko po siya dito sa live ko. Kung ano man po yung mga experiences niya, bahala na po siya doon. Unang-una, iba po yung experiences niya sa experiences ko. Ako naman po, nananatili akong stick doon sa iglesyang sinampalatayanan ko na itinatag ng Panginoong Jesucristo, na itinaguyod ng mga apostol at nakarating sa atin sa pamamagitan ng pagtuturo ni kapatid na Perez at naituro sa atin sa pagtuturo ni Brad Eli Soriano. Kaya nakakalungkot po mga kapatid, dahil ito po sanang Daniel Rason na pinagkatiwalaan ni Brad Eli para po lingapin ang kapatiran. Siya po mismo ang nagtraidor kay Brother Eli. Bakit ko po nasabi mga kapatid na nagtraidor? Lahat po ng mga katuruan ng Panginoong Jesucristo, ng mga apostol, na itinuro sa atin ni Brother Eli, siya po ngayon ang nilalabag ni Daniel Rason. Biruin mo, para lait-laitin mo, para maliitin mo yung abuloy ng isang kapatid na mahirap. Sasabihin mo, yung bang iniabuloy mo o yung abuloy mo, makakapagpatayo man lang ba ng poste ng La Verdad o nakapagpatayo man lang ng poste ng La Verdad? Ito po mga kapatid ay isang direct blasphemy to our Lord Jesus Christ.
Why I said so? Because noong pong umupo ang Panginoong Jesucristo sa templo at pinagmasdan ang lahat ng mga nagsipaghulog sa kabangyaman, sabi ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng nagsipaghulog sa kabangyaman, bukod tangi itong dukhang babaeng baon na ito. Dahil inihulog niya, iniabuloy niya ang buo niyang ikabubuhay. Alam niyo po mga kapatid, sa isang mahirap, yung 50 pesos po, kayamanan na po sa kanila yon. Siguro, makaka-relate yung ang karamihan. Ako po kasi na-experience ko yun eh. Na-experience ko sa Singapore na kumain na mangalkal sa basurahan. Mga kapatid, naniniwala ba kayo, Brad Badong, ang iglesia daw natin ay galing sa lahi ng iglesia ni Kristo? May nakapagsabi lang sa akin, kaya daw nagkakawatak-watak. Si kapatid na Peres po kasi, mga kapatid, hindi naman po lingid po sa kaalaman po nating lahat. Dahil sinasabi naman po yan sa history ng iglesia, sa church history, na si Brother Nicolas Antiporda Perez ay galing po sa Iglesia ni Cristo. Ministro po siya sa Iglesia ni Cristo. Dumating po yung punto na papunta po siya sa kanyang destino at meron pong bumulong sa kanya na, kung hindi ako nagkakamali po na mali yung pagkakakilala niya kay Kristo dahil si Kristo hindi po tao. Mababasa naman po natin yan sa unang 1:1. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So, wala pong pagtatalo po doon mga kapatid. Pero, ito pong iglesyang itinaguyod ni kapatid na Perez, hindi po galing po doon. Ito pong iglesyang itinaguyod ni kapatid na Perez at itinaguyod din after kapatid na Perez passed away, itinaguyod din po ng kapatid na Eli Soriano. Ito po yung iglesia na itinaguyod ng mga apostol na itinayo ng Panginoong Jesucristo. Sinasabi niya kay Pedro, sinasabi ko ngayon sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig dito. Kaya po ganun po mga kapatid. Kaya ko po sinasamantala ang mga pagkakataon dahil kagaya niyan noong kahapon, sa pasalamat po nila, maraming mga pagbabanta si Daniel Rason. And I'm pretty sure that nagmumura na yan, baka nga may mga pinagbabaril na yan ng kung ano-ano dun sa Kidirak, or baka nga may mga pinagsusuntok-suntok na yan. Ganun po mga kapatid. Kilala ko po kasi si Daniel Rason. Sabi ko nga po sa inyo, sabi po ng Biblia kasi, ang isang mangangaral ng Diyos, spiritually and literally, maganda po yung paapo nun. Kaya nga po sa Biblia, sa Roma, mababasa po natin, anong pagkaganda-ganda ng mga paa niyaong nagdadala ng magagandang balita. Kaya po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, noong pong minasay ko po si Daniel Rason, naamoy ko yung paa niya, iba po kasi yung amoy na mabaho kesa sa amoy na hindi tolerable yung baho. Mga kapatid. So ano pong ibig ko pong ipunto? Dahil po sa pagmamahal ko sa kinikilala kong leader na nasugo ng Diyos, sinikmura ko po yun mga kapatid. And ang ano po kasi mga kapatid, at napakataliwas ng ginagawa ni Daniel Rason sa kapatiran na inakay ng kapatid na Soriano, mga kapatid.
Biruin mo, ang sabi po ng Biblia, huwag mong ipahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Kristo. Mga kapatid, pagka po tandaan po natin, pagka po sinabing huwag, ang katumbas po nun bawal. Pagka po ginawa mo yon, kasalanan po yon. Sabi po ng Biblia, huwag mong ipahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Kristo. Tapos itong si Daniel Rason, meron lang nagtanong, brother, totoo po ba yung mga kumakalat sa social media na nagtinda ng alak sa mga restaurant ni Brother Eli? At totoo po ba yung kumakalat sa internet na Area 52 na nightclub, mga kapatid? Biro nyo, wala pong tanong-tanong. Automatic, ano po yun? Suspendido. Right after na masuspinde, ikakalat na. I-block nyo po ito kasi masama na po ito. Ganyan ba ngayon ang sinasabi ninyong may pag-ibig? Tandaan po ninyo mga kapatid, ang nakasulat sa Biblia, sabi ng Panginoong Hesukristo, meron akong bagong utos na iniiwan sa inyo. Kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Anong klaseng pag-ibig ang iniiwan? Ang iniiwang utos ng Panginoong Hesukristo bago siya umakyat sa langit, mga kapatid. Inelaborate po niya, mayroon akong bagong utos na iniiwan sa inyo, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, gaya ng pag-ibig na iniibig ko sa inyo. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, sapagkat sa paggawa ninyo sapagkat sa pagsunod ninyo dito, makikilala ng sanlibutan na kayo'y aking mga alagad. Kasi ang tao po sa sanlibutan, umiibig din po naman eh. Umiibig din po naman. Pero, yung pong pag-ibig na iniibig ng Panginoong Hesukristo, ano po yun? Very extreme. Biruin mo, yung kapatid, yung magtatraidor na sa'yo mismo, nakikita po ng Panginoong Hesus yung puso eh. Yung magtatraidor na sa'yo mismo, uhugasan mo pa yung paa. Pagkatapos niyang hinugasan, pinagsawsaw niya pa at sinubuan niya pa. Hindi lang yun, binigyan niya ng katungkulan upang magpagaling, magpalayas ng demonyo. Kaya po ganun mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, sabi niya, ibigin ninyo ang sa inyo'y umuusig. Ipanalangin ninyo ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ipanalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig. Pagka nagutom, pakainin mo. Anong klaseng pagkain ang ipapakain mo sa kaaway mo? Ngayon, baka pagka kaya ako maingat po ako sa pagkain ngayon, mga kapatid. Baka nga, ang iba, ang pinapakain, may lason. O kaya, kung hindi may lason, binababoy. Nilalagyan ng kulangot, nilalagyan ng dura, etc. etc. Pero, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, pagka ang iyong kaaway, nagutom, pakainin mo. Anong klaseng pagkain ang ipapakain mo? Pagkain kanyang makakain. Kasi merong pagkain, hindi na edible. Hindi mo na makakain. Kahit aso, hindi niya na kayang kainin. Pagka nauhaw, painumin mo. Ng alin? Ng tubig na galing sa inodoro? Ng inumin na nilagyan mo ng kung ano-ano? Sabi ng Panginoong Hesukristo, pagka nauuhaw yung iyong kaaway, painumin mo ng inuming kanyang maiinom. Kaya ganun po mga kapatid, hindi niya sinasabi na wala kayong mababasa sa Biblia na pagka ang isang kapatid nagtanong ng tungkol sa pananampalataya, i-block ninyo.
Kaya yung mga ano, yung Troy Garin na nag-aano na nag-aano sa akin do sa comment ni Brad Greg Torres Jr. na pahirapan, wag mong pahirapan yung sarili mo, brother. Sabing ganyan, ang ganda-ganda ng turo. Tama, brother Jojo Gueco. Napakaganda ng turo ng Biblia na itinuro sa atin ng kapatid na Soriano. Pero ito pong tinuturo ngayon ni Daniel Rason, taliwas po ito mga kapatid sa sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, biruin mo, saan ka makakakita sa Biblia ng nang nagtatanong lang ang kapatid, aanuhin mo na, i-condemn mo na. Samantalang malinaw na nakasulat sa ano sa aklat ni San Judas 1:22 hanggang 23. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Ito hindi naman nag-aalinlangan eh. They just want clarification. If yes or no lang naman ang sagot eh. 'Di ba? Ang tanong, brother, totoo ba? So yung question na yun, it is only answerable by yes or no. By answering yes, dun ka palang mag-explain. By answering no, dun ka palang di naman mag-explain. Yung question is categorical and it is only answerable by yes or no. Brother, totoo po ba? Sister, totoo po ba na merong tindang alak sa Brazil doon sa mga restaurant ni Brother Eli? Ngayon, ang ginagawa, ang utos ni Daniel Rason, pagka may ganyan, i-block ninyo. Ang ano kaagad niya, hatol niya, ayaw nyo sa iglesia? Di lumayas kayo. Go ahead, make my day. Di bawas kayo sa sakit ng ulo ko. Para pala kay Daniel Rason, ang isang kapatid ay sakit lang ng ulo. Alam mo, Daniel Rason, ano ka, talagang antikristo ka. Bakit? Kalaban ka ng Kristo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag mong ipahamak sa inyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Kristo. So, sabi ng Panginoon, huwag nating ipahamak yaong pinagkamatayan ng Panginoong Hesukristo. Sabi ng banal na kasulatan. Biro mo, magtatanong lang ang isang kapatid. Hindi naman ito tungkol sa pagkain, ha? Iyan ang sinasabi ng mga kapatid na malaking pagbabago within the leadership of Daniel Rason. Bakit? Dahil wala pong consultation. Bakit tinanggal ang consultation? Unang-una, bobo pong sumagot si Daniel Rason. Makikita nyo naman po siya kung gaano siya kabobo. Biruin mo, hindi mo man lang ba inisip, Daniel Rason? Di ba nag-aral ka? Di ba sabi mo, mas magaling kang magsalita sa akin? Di ba sabi mo, mas pakikinggan ka? Pero bakit hindi mo ba inisip yung magiging repercussion ng iyong action na ipablock ako? It is a domino effect. And hindi mo na yan ma-reverse. Irreversible na yan, Daniel Rason. Bakit? Ang sabi ko nga, doon sa kaibigan kong manggagawa, kung ano man ang nalalaman ko, nung ayoko na pong dumalo, nung 2023, November, because of what they did to me. Sabi ko, mananahimik na lang ako, kung ano man ang alam ko, dadalin ko yun hanggang sa libingan. Sumumpa ako. Pero,
Anong ginawa mo, Daniel Rason? Pinablock mo ko. So, am I going to shut my mouth, to silent my mouth, na pababayaan ko na lang yung mga kapatid maniwala na masama akong tao? It is very much unfair sa Diyos na kinikilala ko at sa pagkatao ko. And unfair din sa mga tao na hindi mo mapapaniwala na masama akong tao, Daniel Rason. Pero manapa, sa industriya, tinatawanan ka nila, Daniel Rason. Bakit? Biruin mo, merong mga naging segment host sa UNTV na hindi non-member of MCGI na ang sinasabi, si Daniel Rason, opportunista yan. Si Daniel Rason, manggagamit yan. Bakit nila nasabi yon? Hindi ko alam kung anong dahilan. Bakit nila nasabi yan? Kasi, unang-una, kung marunong kang makipagkapwa-tao, bakit wala kang naaakay na mga kasamahan mo sa industriya? Daniel Rason, kung totoong mabuti kang makisama sa kapwa-tao. Kaya ganun po mga kapatid ang mga nangyayari. Meron po ditong nanonood ngayon, hindi ko na lang babanggitin kung sino siya. Pero isa po ito sa pinagselosan ni Beth Rason. Dahil itong kapatid, itong asawa ng kapatid na nanonood ngayon, galit na galit siya dun sa babae na kapatid, sabi nung ni Beth Rason, nung impaktitang nanay ni Daniel Rason, eto na naman si Malandi. Yung asawa nun, ito, nakita ko nanonood siya. Kaya ganun po, mga kapatid. So, ano po ang gusto kong i-imply? Marami po kasing issues, mga kapatid. Kagaya nga po nung binabanggit ko kanina sa meron akong kausap, mga kapatid, na kapatid sila na matagal na sa iglesia and relevant po sila sa iglesia dahil kung sa tulungan lang po, talagang lumalaban sila ng ubusan sa tulungan. Tapos, sabi po nila sa akin kanina, grupo po kasi sila Sabi po nung grupong nakausap ko ng 4 hours, diretso po yun, after po nung live ko kanina. Dapat magpapahinga po ako, nakiusap sila po, pwede ba daw nila ako makausap? Kahit sandali. Yung pong sandaling pakiusap nila, umabot po ng 4 na oras, napakarami po nilang tanong. Sabi po nila, alam mo, brother, sabing ganyan, ang daming naging issue ng iglesia, ang daming nagsalita ng mga issue sa iglesia. Sa'yo lang kami naapektuhan ng matindi. Sa'yo lang kami, brother, naapektuhan ng matindi. Unang-una, kilala ka namin personal. Sabing ganyan nung mga kapatid na nakausap ko kanina na grupo. Tapos, lahat ng mga sinasabi mo, they are all valid. Katunayan, even before you voice out all of the issues na binabanggit mo sa live mo, kagaya ng mga ticket, yung mahabang pagkakatipon, yung volleyball, yung basketball. Bakit po, imbes na mangaral itong si Daniel Rason, inuuna pa yung volleyball? Kapritsyo po yan ni Arlene Rason. Kapritsyo po yan ni Arlene Rason. Kaya kung papaanong merong isang iglesia sa Asia na nahiwalay dahil kay Jezabel na propetisa, ganyan po ang nangyayari ngayon sa MCGI, mga kapatid. Biruin mo, ang dami ng kapatid na nakikiusap na sa bagay, they cannot voice out. They cannot voice out what's inside their heart. Kaya nga, ang dami pong mga kapatid na nag-message sa akin,
Brad Badong, you don't know me, you don't know us personally, and we don't know you personally. But all of the things that you are saying in your videos are all true. Are all true. Sabing ganyan, yung mga issues na nasa isip at puso namin na hindi namin kayang i-voice out, lahat po 'yun nagkaroon ng boses dahil po sa pagsasalita po ninyo. Sabi, marami, kagaya nga nung grupong kausap ko kanina na 4 na oras na diretso. Ano po ang gusto ko sabihin? Sabi ko, kasi merong iisang espiritu ang iglesia. Birun mo, hindi tayo nag-uusap-usap. Pero yung mga tanong natin sa puso natin, ayan o. Ngayon, ang sabi ng Biblia, at narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Meron po kasing tinutukoy talagang sa Biblia na bayan ng Diyos. Alin po yung bayan po ng Diyos na yon? Na sinasabi ng Biblia na bayan ko. Ito pong bayan ng bayan ko na sinasabi ng Biblia. Ito po yung grupo ng mga taong sumasampalataya sa Diyos. Kaya sabi ko po doon sa grupong kausap ko kanina, ang tanong po nila sa atin, magtatayo ka ba ng sarili mong iglesia? Naku kapatid, kakilakilabot yan. Bakit? Pagka nagtayo ako ng sarili kong iglesia, maiimpyerno ako. Wala po tayong dapat itayong iglesia, mga kapatid. Bakit? Yung pong iglesyang itinayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, na sinabi niya kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Kaya nga ang sabi ng apostol na si San Pablo kay Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at saligan ng katotohanan. Sabi ng Biblia, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Kaya po ako, mga kapatid, nananalangin ako. Hanggang sa pagkakataong ito, nananalangin ako, sana merong manindigang KNP. Kung hindi man, sana magsisisi Daniel Rason, magpakumbaba sa Diyos. Kaya ganun po mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga po, kahit si Sis Luz, kung maninindigan si Sis Luz, sasama ako sa kanya. Bakit? Ibig sabihin, lalaki ang pananampalataya ni Sis Luz. Sabi po ni Sister Belona, shout out po sa mga nakikinig sa Zoom. We are here to support you. Good morning from North America. Sabi po ni Brother Gutierrez J. Mel. Yung amoy ba ng paa ni KDR dumidikit sa utak? Dumidikit po sa memorya, kaya hanggang ngayon po, natatandaan ko pa rin po yung amoy. Mahilig si KDR magpalaro ng balls pero wala naman siyang balls. So ayun po. Nasa Biblia yan, yung paglabas ng bayan ng Diyos sa anak ng patutot ay pagdilim ng kaharian ng hayop. Brad, salamat. Mas may bayag ka pa kay KDR. Opo, at dala-dala ko po yung bayag ko kahit saan po ako pumunta. Kaya nga po dun sa mga nagme-message na mga kapatid na brother, totoo po ba na ganito? Kahit dito sa live ko, may mga nagtatanong. Ang sinasagot ko, I cannot answer anything. I mean, I cannot answer anything without my personal knowledge. So lahat po ng sinasabi ko sa mga live ko po, I have personal knowledge
Yun po mga kapatid. Good evening, Brad Badong, sabi ni Heartbroke. So, ganun po mga kapatid. Kasi taliwas po talaga sa katuruan ng Panginoong Jesucristo na itinuro po sa atin ng ni kapatid na Soriano, yung ginagawa ngayong tinuturo ni Daniel Rason. Biruin mo, sabi mo, mamatay ka sa inggit. Biro mo, pinapanalangin mo yung tao na mamatay sa inggit. Unang-una, ano ang ikakainggit ko sa'yo? Unang-una, ang kilay ko, natural. Yung paa ko, bumabaho man, pero hindi ko pinapahawak yung paa ko pagka nagpapapedicure ako, pagka hindi ko inuhugasan. Kaya ganun mga kapatid. Ano naman ang ikakainggit ko? Sabi ng Biblia, uh, wag mong kaiinggitan yung nasaan ba yung talata na yan? Ito, sabi ng Biblia sa awit 37:7, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Anong ikakainggit ko ngayon sa'yo, Daniel Rason? Biruin mo, saan mo nakuha yung pinambili mo ng property sa La Vista na worth 1 billion, more than 1 billion pesos? Saan mo nakuha yung pinambili mo ng property mo sa Philinvest na worth 42 million excluding the fixtures and furnitures? Saan mo nakuha yung pinambili mo ng property sa Tagaytay? Saan mo nakuha yung pinambili mo ng maraming property at ng maraming luxury cars? Hi bro, naisip ko lang kagabi ang mga workers manggagawa. May mga sweldo ba? Nung pong dumidestino po ako, yung pong mga manggagawa, sa pagkakaalam ko, meron po silang allowance. Ako po, ni piso, hindi po ako tumanggap ng allowance, mga kapatid. Nasa sa iyo naman kasi yon kung gusto mong tumanggap ng allowance or ayaw mong tumanggap ng allowance. Kaya po, ganun mga kapatid, anong ikakainggit ko sa'yo? Sabi ng Biblia huwag mong kaiinggitan ang mga gumiginawa sa likong paraan, umunlad man sila. Biruin mo, ang dami na ngang mga kapatid na dumadaing dahil sa monthly concert mo. Tapos, anong itinuturong mabuti ng concert? Wala. Walang itinuturong mabuti. Tinuturuan nyo lang ang mga kabataan kumirengkeng. Hindi ba totoo yun? Ngayon, ang sabi ng Biblia, mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay datnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Kung ang maratnang kayo ng Panginoong Jesucristo na nasa concert kayo, saan kayo pupulutin? Sabi ng Biblia, mangaral ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Anong ginagawa mo ngayon, Daniel Rason? Magmula noong ikaw ang naging leader ng iglesia, ng MCGI. Pati nga yung pagre-rebranding mo na yan there's something going on with the rebranding na ginawa mo. Bakit? Ibig sabihin, meron bang mali doon sa iglesyang ipinangaral ni Brad Eli? Ibig sabihin ba, merong mali doon sa programa natin na ang dating daan? Kaya nga yung mga naaanib ngayon, nagtataka sila, brother, bakit napakaganda nung aral na napakinggan namin sa doktrina. Pero noong naanib na kami, wala na kaming mapakinggan na maganda. Hindi nga po namin alam kung sino yung kaaway ni Daniel Rason.
Sabing ganyan. Unang-una, hindi niya po mapangalanan. Eh kayo, binubulgar nyo nga po lahat eh. Inahamon nyo nga po eh. Eh bakit po kayo, para po ba kayong, para ba akong nanonood ng Harry Potter na hindi po pwedeng banggitin yung pangalan ni Voldemort? Kaya ganun po mga kapatid, ang nangyayari po ngayon. Kaya kung mahal po ninyo ang inyong mga kaluluwa, mga kapatid, abay magsaliksik po kayo. Sabi po ni Brad Elian, kung meron kayong makita kahit isang maling aral sa iglesyang ito, mga kapatid, maghiwa-hiwalay na tayo. Nung panahon ng nabuhay ang kapatid na Eli, wala tayong makitang maling aral eh. Pero ngayon mga kapatid, sa pamumuno ni Daniel Rason, napakaraming maling aral. Ano-anong maling aral? Biruin mo, makikipagdebate. Paano ka makikipagdebate? Saan mo napulot ang debating walang kibuan? Ano pa? Saan mo nabasa sa Biblia yung ayunong merong kainan? Tapos sabi nga nung mga kapatid na kausap ko kanina, yung grupo ng mga kapatid na kausap ko kanina, dati nga, sabing ganyan, pagka a day before ng PNK, pasalamat ng kapatiran, nag-aayuno po tayo, no? Sabing ganyan. Talagang nagtitika, talagang nagbubulay-bulay. Eh ngayon po, biro mo, bago mag-SPBB, bago magpasalamat ng buong bayan, buong kapatiran, fiesta ng Diyos, kainan. Kamukat-mukat mo, merong float na merong rebulto ni Daniel Rason. Hindi ba yan kasumpa-sumpa sa paningin ng Diyos, Daniel Rason? Kaya ganun po mga kapatid, biruin mo. Kung ano-ano sinasabi mo sa pasalamat kahapon, balatan ng buhay, gilitan ng lieg ng matalas na tapos ihagis sa patis na may sili. Tapos kakalad ka rin. Tapos mamatay ka sa inggit. Yan ba mga salita ng Salita ng Panginoong Jesucristo? Hindi. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagka nagutom, pakanin. Pagka nauhaw, painumin. Mga kapatid, itong si Daniel Rason, walang pag-ibig. Walang pag-ibig. Kaya ganun po mga kapatid, ang napaka hipokrito nitong si Daniel Rason. Kaya yan mga kapatid, ang daming mga kapatid na nagme-message sa akin. Meron po dito sa amin ngayon, movie night. Meron din ba sa mga ibang lokal? Bago daw kasi ito, kaya na-curious ako if meron sa ibang lokal. Nung panahon ba ni Best Brad, nagsisipag ba yan magbasa ng Biblia or umaasa lang siya sa tiyo niya at talagang tagabasa lang siya? Para sa akin, mas okay pa sana pumalit si Brad Rodel kesa kay KDR. Baka pumalit. Como magkasama po kami sa bahay, never ko po yan nakita na nagbasa ng Biblia. Mga kapatid, yun lang po ang masasabi ko. Never ko po siya nakitang nagbasa ng Biblia. Manapa, kinakalikot niya yung mga sasakyan niya, mga motor niya, yung mga baril niya. Yan. Natanim kasi sa atin yung sinabi ni Manalo sa mga ministro niya na yung tulong niya, yung bahay niya, yung sweldo niya,
Kaya nahiya na ang mga manggagawa manghingi ng pera. Pero yung mga KNP tumulad sa mga ministro ng INC. With all fairness naman, sa pagkakaalam ko, hindi naman po lahat ng KNP ganun po mga kapatid. With all fairness naman. Kaya ako nananalangin na balang araw merong KNP manindigan kasi naku, mga KNP, yung mga matatandang mga kapatid, kilabutan po kayo. Bakit? Ang sabi po ng Apokalipsis, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan. Para wag po pala tayong madamay sa kasalanan ng mga namiminuno dyan sa iglesyang yan. Lumabas po tayo mga kapatid. Saan po tayo pupunta? Sa Panginoong Jesucristo. Dahil inihanda na po ng Diyos yan mula pa ng una upang siya nating lakaran. Kaya nga po, di po ba sabi ko, inire-recall ko po sa inyong lahat yung pong mga paksang ipinaksa ni Brad Eli. Sabi niya, mga kapatid, kung isa kang empleyado, hindi nagtapat ka sa iyong trabaho, pagsamba yun sa Diyos. Hindi ka nangupit, pagsamba yun sa Diyos. Meron kang nakitang namamalimos sa kalsada, naawa ka, binigyan mo ng tulong, pagsamba yun sa Diyos. Anak ka, ginalang mo yung mga magulang mo, pagsamba yun sa Diyos. Magulang ka, nilingap mo yung pamilya mo, pagsamba yun sa Diyos. So maraming form ang pagsamba sa Diyos. So yung tanong na, saan tayo pupunta kung lalabas tayo? Diyan sa ano na yan? Abay, pupunta tayo kay Kristo. Kaya nga po ako, sabi ko nga po dun sa grupo ng mga kapatid na kumausap sa akin kanina, sabi ko, ako nararamdaman ko, nakaugnay pa rin ako dun sa iglesia na sinampalatayanan ko na ipinangaral ni Brad Eli. Sabi ko pong ganyan dun sa mga kapatid sa nakausap ko kanina. Nakakapanghinayang nga Brad, if sa panahon ni Brad Eli, ako na anib, malamang masipag ako at busog pa sa paksaan di tulad ni KDR, puyat ka na nga, wala pang sustansya. Walang sustansya ang paksa. Fiesta ng Diyos pero rebulto ni KDR at PNP. Meron pang isa, bukod sa debating walang kibuan at ayunong may kainan, patawarang walang pansinan. Yun. Totoo. Kasi kaya po niya tinuro yung patawarang hindi mo na kailangang humingi ng tawad doon sa pinagkasalanan mo. Kasi meron po siyang kasalanan sa akin. Yan si Daniel Rason. Pero mo sabihin mo sa akin na naaalala ko lang kayo pagka wala akong pera. Pagka nakaipon ako, saka ko kayo nilalayasan. Nung pinagmalaki mo dun sa kapatid mo, ano sabi niya? Kuya, hindi totoo yan. Wala namang sweldo yan si Badong. Bigyan mo yan ng pera, hindi mo yan bigyan. He is still the same. Hindi napahiya ka, Daniel Rason. Tapos sasabihin mo na wala akong utang na loob. Nung magkasakit yung mga magulang ko, pinagamot mo. Nung namatay yung mga magulang ko, pinalibing mo. Kung hindi ako magsasalita, unfair naman sa mga taong nakikinig sa'yo na hindi nila malaman yung katotohanan. Ni piso wala kang contribution. Daniel Rason. Ni piso. Kaya napakakapal ng pagmumukha mo, Daniel Rason. Kaya yan, naririnig ng
ng lahat ng mga tao sa iyong industriya kung gaano ka kasama. Sigurado, natutuwa sila. Ayan, di patay ka ngayon, Daniel Rason. Kasi masyado kang mayabang. Kung maririnig ni Arnold Clavio to, ayan, patay ka ngayon, Daniel Rason. Masyado ka kasing mayabang. Kung makapanghamak ka ng kapwa-tao mo, tapos kung makapagbida-bida ka, I'd rather lose my job and my career than lose my God. Ek-ek mo. Totoo ba yun? Masyado kang maraming sinasabi, wala namang wenta. Anong I'd rather lose my job and my career than lose my God? Nung nang kinuha mo yung pokpok mong Japayuking asawa, buhay pa yung asawa niyang hapon. Sinabi mo ba yon? I'd rather lose this beautiful woman than lose my God. Hindi. Dahil sa kalibugan mo, ayan. Hindi na nga kayo umaabot sa kwarto, pati sa sasakyan. Ganyan ba ngayon ang magpapakilalang mangangaral ng Diyos? Aber, sige, pagtanggol nyo si Daniel Rason. Sabi ng Biblia, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan. Sige, pagtanggol ninyo, madadamay kayo sa kasalanan ni Daniel Rason. Si Slus, madadamay ka sa kasalanan ni Daniel Rason. Brad Rodel, madadamay ka sa kasalanan ni Daniel Rason. Brad Josel, madadamay ka sa kasalanan ni Daniel Rason. Mga kapatid, madadamay po kayo kung hindi kayo magsisilabas sa kanya, bayan ko, at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. SPBB ang awit patungkol kay Kuya. Yes, very yak. Very yak. Dapat ang papuri sa Diyos. Mismo Brad, kala ko ba sa Diyos ang kapurihan magpakailanman? Ba't niya sinusumbat niya yan? Lahat ng binigay natin ng maluwag sa kalooban dahil yun ay galing sa Diyos. Kaya nga ako, yung mga iniabuloy ko dyan, never kong isusumbat. Bakit? Iniabuloy ko yun ng may buong pananampalataya. Kung meron mang dapat manumbat, ako yon, Daniel Rason. Bakit? Ikaw ang walang utang na loob. Katunayang inalagaan ko ng maayos yung iyong mga magulang. Ayan, buhay sila. Oh. Malakas. Ito bang sinasabi kong ito, mga paninira? Hindi. Katotohanan po ito, mga kapatid. Noong bang sabihin ng Panginoong Jesucristo, sa abanyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, etc., etc. Naninira ba ang Panginoong Jesucristo? Sinasabi niya ang katotohanan. Hindi lang pala sa manok na panabong mahilig si Bonjing Jr. Mahilig din pala siya sa sisiw na panabong. Minsan pag dumadalo ako, nagugulat ako sa mga KNP, minsan sasabihin nila all of a sudden, ngayon lang ito lumiliwanag sa atin. Kesyo ngayon ko lang ito narinig. Napaha ako. Hindi malinaw naman simula nun kay Vespa. Parang ang sip-sip tuloy minsan. Exactly po, maraming kapatid, Brother Gutierrez Jamel, hindi lang po kayo ang nakapag-observe niyan. Kaya nga, biro mo sasabihin na, ngayon lang po namin narinig yan. It's wonderful, fantastic.
Ano? Katunayang naintindihan natin yan, umabot kayo ng ganyang katagal sa iglesia, tapos sasabihin ninyo ngayon nyo lang narinig yan? Mga plastic kayo, mga KNP kayong, mga hipokrito kayo? Ganyan po mga kapatid. Ganyan ang Siyempre nang uuto sa kuya nila. Oo, inuuto nila kasi uto-uto po yun si Daniel Rason. Uto-uto. Kaya pag sinabi mong, kuya, ang pogi-pogi mo, paniwalang-paniwala naman siya, kahit mukha naman siyang Sabi ko nga po sa inyo, naku, tanggalin niyo po yung belo, tanggalin niyo yung aircon, tingnan natin kung pogi pa yan. Tingnan niyo lang po yung mata niya, mata ng kwago, wala pang kilay, ginuguhitan lang, mambaho-baho pa ng paa. Sabay gigiling si Jaymal nung kulang nalaman halukay ube. Kaya yun mga kapatid, nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon na na pinaggagawa ng mga ng mga hipokritong mga KNP na to. Naku, Brother Del, pagsisihan mo yan, maiimpyerno ka. Tandaan mo, Brother Del. Hindi po pwedeng hindi mo alam yan. Hindi po pwede, Brother Del, na hindi mo alam ang talatang ng Apokalipsis 18:4. Madadamay ka dyan, Brother Del. Madadamay mo pati pamilya mo. Gayon din sa'yo, Brad Josel. Madadamay ka, pati yung pamilya mo. Ate Luz, madadamay ka, naku. Naabutan mo Ate Luz, yung paghihiwa-hiwalay ng mamatay ang kapatid na Perez. Lahat ng mga kapatid sa panahon ng kapatid na Perez, papayag ba kayo na maiimpyerno kayo o lupasadin dahil nagpasakop kayo sa bulaang mangangaral? Espiritu ng Sodoma ang namamahay sa MCGI, hindi espiritu ng Diyos. Tama. Sana nga mauga na mga KNP at si Sis Luz. Ipanalangin po natin mga kapatid. Ngayon po ang balita ko po mga kapatid, galit na galit kahapon si Efren Baking at saka si Resty Reyes. Nasa Australia po kasi sila dahil bumaba na po yung collection ng tulungan. Ganon din po sa Middle East at saka sa North America, mga kapatid. Kaya po, talagang merong impact. Sabi nga nung mga kapatid na kausap ko po kanina, yung grupo ng mga kapatid na kausap ko kanina, sa lahat ng mga nagsalita na patungkol sa mga issues ng iglesia, hindi kami natinag. Ngayon lang kapatid, sabing ganyan po sa akin nung grupo ng mga kapatid na kumausap sa akin kanina. Ngayon lang kami nagkaroon ng matinding, naapektuhan kami ng matindi. Kaya po ganun mga kapatid. Sabi ko nga po, hindi na yan irreversible na yan. Kasi sabi nga sa bagay po, sabi ganyan nung mga kapatid kanina, nakausap ko na 4 na oras. No joke po yun mga kapatid. Sabi ko, gusto nyo po ba na picture tayo? Kung matapang po kayo, sabi kong ganyan. Sabi niya, wag muna. Sa bagay, sabi ko kasi, ang Panginoong Jesucristo, nung hindi pa niya panahon, nagtatago po talaga siya. Kaya ganun po mga kapatid. Ito po is umpisa pa lang ng laban. Laban po ito ng
mga tao ng Diyos at ng tao ng impaktong si Daniel Rason. Kung gaano ka-impacta yung kanyang nanay, ganun din siya ka-impacto, mga kapatid. Kaya itong si Robert Naboa, nagkakagulo na rin po sa lokal ng Singapore, mga kapatid. Bro, ano po bang nangyari kay Brad Roland? Ang balita ko po, tinanggal na po siya sa pagka-KNP, mga kapatid. And wala po akong idea kung ano po yung masalimuot po kasi, brother. Kaya ganun po. At ang may papayo ko lang po, mga kapatid, before ang ipinapayo ko, kung gusto niyo magstay pa diyan, wala naman pong it is your choice. Pero nung pong two nights ago, nung kausap ko po yung isa sa mga apo ng mga matatandang kapatid sa panahon ng kapatid na Perez. Dito ko po na yung talata na 18:4. Sabi ng Biblia, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Meron nga palang talatang ganun. Hinanap ko po sa Biblia. Meron po talagang talatang ganun. Sabi po ng Biblia, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Kaya yun po, mga kapatid, ang payo ng Panginoon, ang payo ng Biblia. Dati ang pinapayo ko, kung sa tingin nyo ikakabuti nyo yung pag-stay nyo dyan, go ahead. Pero ang may sasuggest ko sa inyo, may papayo is, wag na kayong mag-abuloy. Wag na kayong bumili ng ticket, wag na i-focus nyo yung hard-earned money ninyo sa inyong pamilya, sa inyong sarili. Dahil kung talagang gipit sila, ibenta nila yung property sa La Vista, worth 1 billion pesos yun, more or less. That property in La Vista alone. And pwede ka naman bumili ng sasakyan na hindi luxury car. At ang sasakyan mong luxury car, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walong, siyam, sampu. Hindi lang. Aanin mo yun, sapagkat sabi naman ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Kailan kaya magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita si Roland Ocampo? Hindi ko po alam. Nasayang lang ang pinaghirapan ni Brother Eli na ipagtanggol tong MCGI. Naglaho na yung legacy continues. Wala pong nasayang, mga kapatid. Katunayang walang nasayang, nandito pa rin po tayo. Ang kailangan lang po natin, mga kapatid, manindigan. Pagka po hindi tayo nanindigan sa katotohanan, dun po masasayang yung pinagpagura ni Brother Eli sa atin, mga kapatid. Kapag hindi pa nagsasalita si Roland Ocampo, isa siya sa mga duwag na sinasabi ng Biblia. Na-curious tuloy ako, bro, ano ang brand of cars ito? Madaming brand of cars. Buti pa si Brad Roland nakalabas na sa iglesia ni KD. Hindi po ako sure po dyan. Mixed emotion talaga para sa mga kapatid. Panghinayang, takot, inis, paggalit, pag-ibig, galit, pagpapatawad. Focus na lang talaga sa pangsariling ikabubuti kaysa pamasama sa mga exiters na namumusong sa Diyos. Opo, yun po ang aking main objective ngayon. Doon po sa mga kapatid, wag po tayong ma-associate sa mga atheist. Wag po tayong ma-associate na sa mga taong wala ng pananampalataya. Sapagkat nakasulat po sa Biblia, sa mga huling araw darating ang mga panahong mapanganib. Nasa po tayo, mga huling araw ngayon, meron pong panahong mapanganib.
ang pag-ibig ng marami lalamig. Kaya po, sana mga kapatid, wag po nating pabayaan dahil sa mga nangyayaring mga irregularities sa iglesia, mga kaimoralidaran, sa mga korupsyon na nangyayari sa pamunuan ng iglesia. Huwag po nating pabayaan na maapektuhan yung ating pong pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ko nga doon po sa kasamahan ko kay Brother Eli, sabi po kasi niya sa akin, parang minsan nga, pati ang Diyos kino-question ko na siya. Namura ko po siya eh. Sabi ko, gago ka. Sabi ko ganyan. Yan ang wag na wag mong iwawala. Yung pananampalataya at pagtitiwalang may Diyos. Sabi ko po sa kanya. Kaya ganun po mga kapatid. Kung yung ibang mga tao ayaw nang kumilala sa Diyos, manatili po tayong sumasampalatayang may Diyos. Kasi po mga kapatid, lahat po tayo na-experience po natin ang Diyos. Hindi man po natin nakikita ang Diyos ng mata, ng ating mga mata. Hindi man po natin siya nahahawakan. We don't have physical evidence that God is existing. Pero we feel Him in our hearts. We feel Him in our hearts. Nararamdaman po natin siya sa araw-araw ng buhay natin, mga kapatid. Kaya wag po natin wag po natin pababayaang pati yung pananampalataya natin at pagtitiwala sa Diyos ay mawala. Bro, pakisuyo po. Kahit hindi nyo po masagot, bakit ayaw nila magbigay ng resibo kahit hindi sana magbigay ng resibo sa abuluyan, kahit sana yung patarget na lang sana, pati yung rent at utilities, magbigay sila ng resibo. Kasi pwede ibalik yan sa Canada. Pinapatanong ng kapatid mula sa Canada. Hindi ko po alam bakit po wala pong ngayon, reporting when it comes to the finances ng iglesia, the in and out of the finances ng 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 iglesia, mga kapatid. Samantalang nung pong buhay si Brother Eli, meron po siyang iniaalat na oras sa pasalamat ng buong kapatiran para sa matters ng pera ng iglesia, yung cash flow ng iglesia, yung in and out ng pera ng iglesia. Kaya ganun po mga kapatid. Di ko po alam kasi napakaraming project ngayon. Biro mo, concert monthly. Bukod pa po yung concert weekly sa KD Rock. Tapos merong PNP ay meron pong basketball, UNTB Cup, merong volleyball. Tapos bukod pa yung pang mga kapatid sa lokal, yun din pa yung magbabayad ng nila. Kaya mas marami pong abuluyan ng MCGI kesa sa abuluyan ng Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang po mga kapatid, yun. Kaya baka meron pong mga kapatid dyan na gustong umakyat, yung matapang na kapatid na gustong umakyat, kahit di po kayo magpakita ng mukha, may sagot po sila dyan dun sa tungkol kung bakit hindi nag-i-issue ng resibo sa Canada. Ano po yon, Sis Kay San Pedro? Ano po yung sagot po nila dyan? Invite natin si ayun, approve natin. Ading Kay San Pedro. Ayun, paakyat daw siya. Sige, sister. Go ahead. Make my day. Ading Kay San Pedro. Yung nadali mo, Brad.
Hello. Hello po, Sis Apa, Kay San Pedro. Hello apa. po. Sagutin ko lang yung dun sa taga-Canada kasi ko eh. So, ang sagot po nila diyan kung bakit di sila nag-i-issue ng resibo doon sa Canada, etong excuse. Kasi pampadami din daw yan ng paperwork doon sa gagawa. Eh wala naman daw silang tinatago para magpa-audit sa gobyerno. It's too much trouble daw po. Yun ang sagot nila. Yun lang. Pero Kasi, alam niyo po ba nakasulat po sa Biblia, dapat merong mabuting ulat? Nakasulat po yan sa Pilipos. ah oo, meron nga nun, Brad. Kaya lang, syempre, ang babaw lang, pabawan lang ako dun nung opisyalis yun na sumagot. Na kasi ganito yung sa Canada eh, kung di alam ng mga nasa Pinas, na yung mga donation po namin dito sa mga charity at saka NGO, pwede po namin, actually kahit hindi namin hingin, yung mga NGO at saka charity po, kahit magkano yung ibigay mo sa kanila, kahit na 50 cents lang, i-issuehan po kayo ng resibo. Oo, kasi nasa batas po 'yon na nag-a-allow na 'pag ini-issuehan niyo ng resibo, ay pagdating ng filing ng tax, which is very soon, ay puwede niyo pong i-declare 'yon at portion nun ay hindi tataksan ng gobyerno yung iniabulay mo doon sa isang charity org. So, ibig sabihin nun kung halimbawa abuloy kami sa MCGI ng $1,000 at niresibuhan kami, pwede namin yung i-declare sa tax at part nun ay hindi tataksan ng gobyerno kasi nga yan eh, charity or religious Charity. donation po yan eh, o donation na tinatawag. So, deductible yon. So, kung hindi yon madideduct sa tax namin, maaaring ma-refund namin yon kung may refund kami. Sa halip na may utang kami sa tax, pwede namin yung ma-refund. Ganon kaya hinahanap ng kapatid. Ngayon, ang sabi naman na sagot, bakit hindi na nag-i-issue ng resibo ay dahil maano pa yan, matrabaho sa papel. Ganon. Marami na ekang ginagawa o trabaho yung mga nasa admin para abalahin pa natin sa resibo. Kasi pagka nag-issue ka ng resibo, Brad, ang nangyayari niyan, maa-alert doon sa, kasi obligatory kasing mag-report ang ang mga NGO and charity or religious org na mag-self-audit at mag-submit ng kanilang mga finances sa gobyerno ng Canada. Ngayon, kung ganyan pala na marami silang natatanggap na resibo, hindi naman sa hahabulin sila ng Canada. But, meron lang, may record na Canada na Opo. sila ay tumanggap ng gano'n dahil merong mga resibo. Opo. It doesn't automatically mean na hahabulin sila ng Canada. Meron lang kopya ang Canada ng mga tinanggap nila na Exactly. ayaw, Nakuha ko po oo, yung na point ayaw niyo. yun ng MCGI. Opo. Mm. Ibig sabihin, ayaw ng MCGI dyan sa Canada, particularly, kasi taga-Canada yung nagtanong eh. Ah, Ayaw ng MCGI sa Canada na magkaroon ng record ang gobyerno sa in and out correct. ng pera ng MCGI sa Canada. Did I get it right? Oo, correct. Or, kung sasakyan natin yung palusot nila, na posible din, na pwede rin totoo, ayaw nila ng maraming paperwork. Pero napaka-shallow Ganon. po nung reason na yun. It's very I know, shallow. right? Oo. Parang pang grade 1 lang yung reason. Uh, Oo, ang sumagot po sa akin yan, opisyalis. Ang pangalan niya po ay Malboro Teñoso, lokal ng Regina. Yon. So, kung nasagot niya sa akin yan, malamang masasagot niya rin yan sa iba. Yon. Kaya nga po, kaya alam niyo po, sabi po ng Panginoong Kristo, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar. Give unto Caesar what is due unto Caesar. So, yung pong ulat na yun, parang it's very unbiblical. Kasi sabi ni Brother Eli, kaya nga tayo nagsama-sama dito, huwag tayong maglokohan mga kapatid. Kasi kung lokohan lang, maghiwa-hiwalay na tayo.
Hindi po ba? Kaya nga ilan taon na po kayo sa iglesia, sister? Tumagal din ako ng na halos 19 years. 19 years. Alam niyo po, Ah, yung 19 years, hindi po bibirong taon po yun. It means to say, you have spent so much of your time sa church, not only the resources, the puyat, the pagod, the efforts, marami. Napakarami niyo pong ininvest sa church and then all of a sudden, itong si Daniel Rason ang sasabihin niya, ano, ayaw niyo sa iglesia? Di, umalis kayo. Go ahead, make my day. Bawas kayo sa sakit ng ulo ko. Kaya yun yung yun yung hindi matanggap ng mga kapatid ngayon. Bakit? Pagka ba nagtanong ka ngayon, ibig sabihin ba, laban ka na sa iglesia, laban ka na sa mga ngaral? So, ayun. Ayan po si Sis Kay San Pedro from Canada. Yan. I hope yung sagot ay yung tanong ni ni ng kapatid na si Brad Mosquito Dos nasagot po. Nabigyan ng justice yung tanong niya. Meron pa pong tanong si Kay kung nandiyan ka pa. Hindi ko alam kung sige po. Yun nadali mo Brad. Tinutuligsa ni Brother Eli yung daming abuluyan ng INC. Mas marami na ngayon pati yung pagsayaw at rock and roll sa Born Again, di ba ginagawa na rin ng MCGI? Yan po ba sa lokal po ninyo, Kay San Pedro, marami din po bang tulungan dyan? Baka sa Pilipinas lang po. Marami dito nga po yung galing yung F41A, Mission Thessalonica, nagkaroon pa dito ng ng mga van project, mga nung ano ba yun mga natatandaan ko yung mga naalisan, mga naiwan ko na. Oo, marami din. Kasi po, Kagaya lang din ng Pinas. para po sa inyong kaalaman si Skay, yung pong iba kasi ang akala po nila, nag-iimbento lang ako, naninira lang ako. So, mas maganda, ang magsalita yung mismong mga tao na saksi. Kagaya niyo po, nandyan po kayo sa Canada. So, you can testify, you can attest to the things that I am telling our dear brothers and sisters all over the world, especially our brethren in the Philippines who don't have personal knowledge or access sa mga nangyayari po dyan sa North America. Ayan po si Sis Kay San Pedro, hindi po siya unmask po siya. Ayan, nakiharap po siya sa atin. Ayun, si Sis Kay San Pedro. Yung mga atheists, sila yung nasik sa mga batuhan. But let us also pray for them mga kapatid din po natin yan. Kapwa din tao natin yan. And sabi naman ng Biblia maawa ako sa ibig kong kaawaan. So, it is up to God kung sino yung gusto niyang iligtas. But, Badong, bababa muna ako Opo, sige para makaakyat po, naman maraming salamat yung po sa iba. Diyos, Si Ansat, kapatid. opo, si Ansat, taga-Canada rin po. Opo, Ayan, sabi ko ingatan na, nawa po kayo ng taga-Canada rin yan. Panginoon. Oo, okay. Salamat po sa Diyos. Ayun, si Sis Kay San Pedro from Canada. MCGI, daming palusot. Friend kung JIL nag-issue ng resibo. Kaya naipa-file nila sa filing ng tax. Kahit sana utilities lang, sana kahit hindi na yung abuloy. Ang laki ng pa-target nila sa pagdating ng koya nila. Kung biblical, dapat sundin ang mabuting ulat. Exactly, nasa Pilipos po yan, 4:6, kung di ako nagkakamali. Akyat ka na sis Unsat. Sino po si Unsat? Hindi kilala ni Paring Badong si Ate Petchay.
Sino po si Ate Petchay? Mag-open cam ka na din sis, hindi importante kung ano ka. Ang importante ay yung puso mong malinis. Wag na mukha akong paa. Grabe ka naman sis Belona. Parang hawig yung boses nga. Brad Badong, baka pwede umakyat si Kuya Adel sa live mo. Sige, nasan ba si Kuya Adel? Ayun po mga kapatid, yun po yung ano. Kaya alam niyo po yung pong black na yan, wala po, it is very much unbiblical. Wala po kayong mababasa sa Biblia na pinablock ng Panginoong Kristo o ng mga apostol yung ano, yung wala silang inutos kahit sino na i-block sa madaling salita. Ang malinaw na nakasulat sa aklat ni San Judas, yan, mata ko po yan mga kapatid ha, hindi po yan kagaya ng mata ni Daniel Rason na nakaluwa. Parang mata ng kwago. Mahilig kasi siyang mamintas po eh. Ang sabi po ng sulat ni San Judas, asan ba yun? Ito. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Yung palang nag-aalinlangan, sinasabi ng Biblia, kaawaan. Eh ngayon, ano po eh, biro mo, nagtanong ka lang. Tapos itong Daniel Rason na to, ako na nga yung inagrabyado ng kanyang impaktitang nanay. Ako pa yung ipapablock at pasasamain na nagsasalita daw ng laban sa aral at nagsasalita ng laban sa mga ngaral. Kaya ano, nasaan ang hustisya? Papuntang Winnipeg si Bonjing, kaya handa na mga patarget para sa airfare ng Royal Fam at ang mga asungot na KNP. Kawawa po mga kapatid sa Canada. Nagdo-double job para lang makapagbigay ng patarget. Naawa na ako sa kapatid. Double, triple job daw siya. Alam niyo po mga kapatid, kung nararamdaman niyo po yan mga kapatid, yung pong mga kapatid sa Hong Kong, mas nakakaawa po yung mga kapatid doon. Bakit? Dahil siguro po, if I am not mistaken, siguro yung 90% ng mga kapatid sa Hong Kong are domestic helper. We are not degrading our brethren in Hong Kong na mga domestic helper. What I'm trying to imply is, mababa lang ang sahod ng mga kapatid. Tapos, kung hindi po nila na-hit yung target na na ipangsasaludar kay Daniel Rason noong 2024, hindi po natuloy yung pagpunta ni Daniel Rason sa Hong Kong last year. Alam niyo po, yan lang po malaking issue na po yan. Sapagkat sabi po ng sapagkat sabi ng Biblia, narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo. Ang palang mangangaral ng Diyos, hindi nagpapapasan sa mga miyembro. Sabi po ni San Pablo, narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko inahanap ang inyo kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang at ang mga magulang ang kanyang mga anak, kundi ang ng mga magulang ang kanyang mga anak. At ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti. Kaya yun po mga kapatid, ang mga ngaral na tunay na mga ngaral ng Diyos, hindi po yan nagpapatpasan sa mga miyembro.
Ganda kaya ng mata mo, Brad J. Badong. Salamat po sa Diyos. Saway nawa po tayo ng Diyos. Sila po, si Daniel Rason po, saway nawa po siya ng Diyos. Kasumpa-sumpa po si Daniel Rason sa Diyos. Saway nawa is the equivalent of FU in CGI. Good morning, bro. Ganyan nangyari sa akin. Kaya sinuspindi ako dito sa lokal namin. Sinabi ko lang hindi matanggap ng kalooban ko yung pagbebenta ng MCGI jacket, etc. Siniraan ako sa buong lokal. Dito sa Italy ng Giacono. Dito na wag ako kausapin at may laban na daw ako. Brother Mark Ortega, wag niyo pong ikakalungkot yan. Kung papaano pong sinasabihan ko yung mga kapatid na kagaya po ninyong sinisiraan, tandaan po ninyo yung nakasulat sa Hebreo 6:10. Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa. Hindi po liko, mga kapatid, especially Brother Mark Ortega, huwag niyo pong ikalungkot yung pong ginawa na pagpapasama sa inyo. Tandaan po ninyo, tandaan po natin na ang Panginoong Jesucristo mismo, sabi po niya, ang alipin ay hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Kaya yung pong tinuturo nila na pag-ibig, kaipokrituhan lang po yun, kapatid. Kaipokrituhan. Tsaka yung sasabihin niya na pigati ka, na doon ka gagawa ng kabutihan. Kaipokrituhan po yun. And it's very much unbiblical. Bakit? Pagka napipigati ka lang ba, doon ka lang gagawa ng mabuti? Hindi. Sa lahat ng pagkakataon, dapat gumawa tayo ng mabuti. Tsaka, napipigati ka dahil sa sinasabi ko yung katotohanan? Paano ka napipigati nun? Di naman mangaral yun si Rason. Ah, mangga, man, ano ito? Hindi ko maintindihan tong sinabi mo, Brother Ronald Ryan Piatos. Di naman mangangaral yun si Razon. Yun. Si San Pablo na nag-isip na di maging pabigat, pero itong KDR overweight na. Exactly. Literally overweight na. Kaya tingnan niyo po yung tiyan niya, bundat na bundat. Si Bonjing ang saway nawa, balak pa padulasin sa matalim na tabak at ihulog sa patis si Brad Badong. Bahala na po sila doon. Ang Panginoong Yesus naman nasabi niya, uh, idalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagka nagutom, pakainin ng pagkaing makakain, pagka nauhaw, painumin ng inuming maiinom. Contrary to what the Lord Jesus Christ is telling, kung ano yung itinuturo ni Daniel Rason sa kanyang mga inaakay, na hindi niya alam, marami na sa mga kapatid natin sa pananampalataya ang hindi na rin po naniniwala sa sinasabi ni Daniel Rason. Nag-PM ba sa inyo si Brad Willie? Sino pong Brad Willie? Kasi meron po akong kilalang Brad Willie na nag-PM sa akin na hindi na daw po ako kayang i-block. Or si Brad Willie. Sino pong Brad Willie? Well, sa aking mga fanatics na FB friends pag-ibig. Nasa panahon na talaga tayo
na mapanganib. Halo-halo na ang mga mandaraya. Iisa ang galawan. Huliin sa daya. Talasan na lang talaga ng pakiramdam. Daig mo pa nga siya, at least ikaw nagpapatanong. Kayang harapin, mga kapatid. Si KDR Duwag. Yun po, mga kapatid. Wala na pong gustong umakyat. Baka meron pong gustong umakyat po dito. Makapag ano. Mga kapatid, sige po, akyat po kayo. Para po hindi po sabihin ng mga iba na gumagawa lang ako ng ng kwento, kasinungalingan lang ang sinasabi ko, etc. Wala na po. Ayun. Hanggang dun lang po siguro, mga kapatid, sa pagkakataong ito. At muli, sana po manatiling palagi sa ating mga puso yung tunay na pag-ibig at tunay na kapayapaan ng ating tunay na Kristo at ng tunay na Diyos. Amen.